ang Burp Suite is ayun, application security testing software na ginagamit for web, mostly for web applications. So, ang gagawin natin, di ba nagla-login tayo dito sa login.php? Di ba nagla-login tayo dito? Ganyan, admin, password. Nagla-login tayo dito, di ba? Gusto nating i-intercept itong nangyayari na to. Kasi wala tayong way dito sa browser kung paano yung ginagawa. So gusto nating i-intercept kung paano tayo nagla-login, kung ano yung mga headers na sinend natin or whatnot. Or basta kahit na gusto lang nating ma-intercept to sa likod kung ano yung nangyari talaga. Gagamit tayo ng Burp Suite para gawin yan. So dito, punta ka sa portsfigure.com, burp, o kaya search mo lang Burp Suite. Download. Yan, yun lang naman yung spelling nun. Tapos, ang importante dyan, nandito ka sa Portsfigure. Portsfigure kasi sila yung gumawa nito. And then, ito lang, community edition lang. Yan, download natin. And ito, meron pala dito sa baba, go straight to downloads. Try natin na magpunta dyan. And ito, so, yan, download lang natin. And dito, magkakaroon tayo ng nagda-download siya dito. Okay. Kung mapapansin nyo dito sa dulo niya is .sh. So, pag ganyan, ibig sabihin yan, shell. So, pwede natin siya i-run through bash. Anyway, gagawin naman natin yan pag na-download na. Ayan, na-complete na siya. Punta tayo dito. Open natin. Open terminal here. Palakihin. ls. And nandito. So, gagawin natin. Burp. Ganyan. Pero, permission denied. So, gagawin natin is pag i-change mode natin siya to be executable. Pero, check muna natin. Pag in-ls natin siya, read write, and read. So ito is owner, group, owner permission, group permission, and then others permission. And ito yun, owner, group, and others. Parang basta, ayun. And anyway, gawin na natin siyang executable. So chmod plus x, and then yung file name na gusto natin maging executable, so Burp Suite, and enter. Pag nag-ls-la ulit tayo dyan, magiging kuligri na siya, and magkakaroon na siya ng x, meaning executable na siya. Kasi itong rw is read-write, and yung x is execute. So, rwx na siya. So, yan, pwede na natin siya i-run. So, ayan lang, forwards, dot / and then yung file name. Ayan, next. Ayan, next lang natin. So, habang nag-i-install siya, i-check natin yung machine natin. Ayun, so nag-finish na rin siya. And bago na natin yung Etsy host natin. So, dapat pag pinuntahan natin to, dapat maglo-load na siya. So, okay. So, as I was saying, kailangan natin ma-intercept itong login page. So, yan, nakapag-install na tayo. First step is yung Burp Suite. Meron na tayo. Run natin siya. So, meron pala dito ang Burp. No? Dalawa. Hindi. Ito kasi ano to eh. Installer yata to. Ito tayo yung Community Edition. Yan, next lang. Next. Start Burp. And then, habang nag-i-start siya, magda-download tayo ng Foxy Proxy. So, ayan. Ito yung gusto kong pinukuha, yung sa original na website. Pwede rin naman yung nandito sa Firefox.
Ewan ko, nasanay lang ako siguro. Ayan, downloads. And then, proxy. Firefox. Basic. Ayan. Okay naman to. So, add natin. Okay. And then, pin. Gusto ko siya naka-pin para nandito lang siya. Tapos, ang gagawin natin, dito mag-add tayo ng proxy. So, add. So, title is burp. Burp. Host name is 127.0.0.1. Port is 8080. Ayan. And kulay. And green. Yan lang naman. Tatlo lang. So, pag tinignan natin siya, nandito na siya. No? Okay. So, yan. Nagli-listen na siya. Nagli-listen na tayo sa port 8080 natin. And nung inopen natin itong burp, lakihan muna natin itong para makita nyo display 17. Yan. Nung inopen natin itong burp, automatic yan na nag-listen na siya agad sa port 8080. So, ito makikita natin siya dito. Ayan. So, running. Ito, isa siya sa ayan, pumunta lang ako ng settings and then dito yung tools, yung proxy na yan. So ito. So nagra-run na siya. Interface is 127 which is yung nilagay natin doon sa nilagay natin dito sa hostname. The same. Yun din yung local host natin. And then nagli-listen din siya sa 8080. So pag pinuntahan natin yung 127.0.0.1 port 8080, unable to find. Ayun lang. Bakit hindi siya makita? Ayan. Yun din siya. Kailangan muna nating i-download itong certificate. So, ayan. Di ba? Nandito siya. Sa right side. And yan. Nandiyan na siya. Gagawin natin. Sa settings na itong Firefox, i-search lang natin certificate. Certificate yan. So, view certificates. And then import tayo. So, import. And then yung hindi pala ito. Dito tayo sa authorities pala. Authorities tab. Import. And then itong CA cert.dir which is yung galing sa burp suite. Ayan. Tapos check lang natin yung dalawa. Okay. And then okay. Pwede na tayong pumunta dito. I-on na natin yung listener natin sa port 8080. And I assume okay na lahat. So pag nag-try tayo mag-submit ng kahit na ano dito. So admin. Bakit ganun? Okay. So, kung mapapansin nyo, dalawa pala yung dalawa. So, ayan. Alisin natin yung dalawang period dito. Kaya siguro tayo nagka-problema simula kanina. Ayan. Supposedly, okay na dapat siya. Tingnan natin. Open natin. Ayan. Nag-open na siya. Wala na tayong error. And ito yung sinasabi kong i-intercept natin, yung request. Lang. Pag wala, disable. Okay, so meron pa tayong 40 minutes and okay, magli-listen ulit tayo, 'di ba? Verb
Open natin yan. And then mag-login tayo. Admin. Check lang natin. Okay. Same result. Wrong password. Please try again. Pero pag chinek natin itong burp sheet, makikita natin itong post request. So itong mga ito yung mga methods when creating web transactions. Normal lang naman dyan, get, post, options. Ayan. So, kunwari ito. So dito, pinindot ko Control R or send to repeater. Control R, and then pupunta tayo dito sa repeater tab or iilaw to. And ayun yung function ng repeater. So ayan, pag nag-post tayo dito, wrong password, please try again. And then magre-redirect siya sa follow redirection. Ayan, magre-redirect siya dito sa original na login form. So ayan, pag na-render natin dito, makikita ulit natin yung login form. So balik muna tayo.